So, dito naman sa tab ng feedback removal, ang kailangan lang natin gawin dito is magre-remove tayo or magre-request tayo ng removal para sa mga negative feedback or mga neutral. So, sila yung mga tao na nag-leave ng feedback dun sa store ni client, mga 3 stars or 2 or 1 or negative na comment. So, para makita natin yun, click mo lang siya dito. May naka-insert link siya doon. Tapos, makikita mo dito lahat ng nag-feedback kay client. So, katulad nito, may nag-rates na ng 2, 1, basta mga 3 or below, yun yung re-requesta natin kay Amazon support ng removal. So, for example, for this one, merong merong 2 na stars para sa ganitong order ID. Hindi pa siya barado before eh. So, kapag kailangan nating i-remove to kay Amazon, ipipili ka lang dito ng option. So, katulad nito, 1 yung rating niya, and then choose 1, so request removal. So, kapag ganyan, view case mo lang para makuha mo yung case ID. So, ito yung magiging case ID number niya. Tapos, copy mo lang, balik ka dun sa Excel sheet ni client, i-record mo yung order ID niya. Katulad ko yung order ID. Tapos, para malaman mo yung FNSK na, pwede kang pumunta dun actually sa order ID. Tapos, ito yung item. So, kukunin mo yung SKU. FNSKU, which is, try ko if mag-work ko ganito. Wait ha. Pagin ko itong SKU, copy, punta ka sa Seller Central, sa inventory, manage FB inventory. Search mo yung SKU niya. And then, FNSKU. So, ito. Then, paste mo siya dito. Tapos, yun, lagyan yung case ID. Tapos, kung kailan mo ginawa yung case na yun, or kung kailan mo ni-record yung case na yun. So, for this case, yung case date na, November 27. Okay. And then, leave blank mo lang muna yung status kung hindi ka naman siya na-resolve. So, dito yung dating DA, sinabi niya, able to request for removal. So, may inserted note siya na comment from Amazon. So, kapag ganito kasi, ayaw ni client na basta papayag na lang na porque hindi nila pwedeng i-remove for whatever reason, eh, okay na lang. Parang pabayaan na lang. So, yung sinagot ni client yun sa case na yun, so, yung una, please review the feedback for the order ID, kung yung order ID na yun. And then, yung sinabi nila, we have received your request to remove your feedback, and we would like to inform you that we are unable to remove this feedback, since feedback we received was not in violation of our guidelines. So, you can read the rest. Tapos, sinabi ni client na this is a brand new item in its original case. As per feedback, the game arrived. So, you can read along naman sa dinadamilan ni client. Para lang hindi sa atin mapunta yung sisi na tayo yung may kasalanan. Kasi, pinapadala ni client sa fulfillment center ng Amazon yung mga item na maayos, brand new, walang damage. Pero dahil sa hindi pag-iingat ng mga courier minsan, nadadamage yung item. Kaya dumadating ng hindi maganda sa buyer. Kaya nagre-reklamo yung buyer at naglalagay sila ng negative feedback dun sa store ni client.
So, kapag ganyan, ipaglalaban lang natin na ano, kapag sumagot pa sila, hindi pa rin talaga sila pumayag. Kumbaga, diskartehan na lang natin kung paano natin sila makukumbinsi na talagang may ano kami, may katunayan kami or may proof kami na brand new yung item, walang damage dito. Pero dahil sa pinagkatiwala namin sila sa inyo, na magiging maayos yung storage ng item na pinapadala namin dyan sa warehouse nyo, dapat responsibility nyo na ingatan yung mga items namin para nakakadating ng maayos din sa mga buyers. So yun, kailangan na natin ipalinaw sa kanila. Although makikipaglaban tayo sa kanila, pero kailangan pa rin natin sabihin ng maayos sa kanila. So, wag kang papayag na magpatalo unless uh, under ng violation talaga yung ano, yung comment ng or yung feedback ng buyers. So, hanap pa tayo ng iba, hindi pa nag-strike dito ng Amazon. So, meron pa ba, everyday kailangan siyang i-check for hindi. So, 3 below. So, hanggang doon lang, wala nang page 2. So, hanggang doon. So, everyday, pwedeng everyday magkakaroon ng bago to. Ito pala page 2. Everyday magkakaroon siya ng bago, naka-strike through, hindi siya makaka-affect sa performance ratings ni client. So everyday magkakaroon lang ng bago on top of this row. So bantayan mo lang, everyday check mo lang siya, few minutes lang naman yun. Di kung wala, di okay lang. So ganun lang naman siya.